same. We'll never be the same. We go from glory to glory to glory. We're forever changed, forever changed. And you call me a friend, and brought into your endless kingdom. And by the blood I was made, no longer a slave. And now you're taking us higher. We go from glory to glory to glory. We'll never be the same. We'll never be the same. 'Cause we go from glory to glory to glory. We're forever changed, forever changed. And until we reach that day, love conquers everything. We'll cry in anthem singing, holy, holy. And when we see that day, we're standing face to face. We'll shout in anthem singing, holy, holy. Until we reach that day, love conquers everything. We'll cry in anthem singing, holy, holy. And when we see that day, we're standing face to face. We'll shout in anthem singing, holy, holy. You took on the grave, so not even death can shake us. The victor has won, and heaven has come, and now you're taking us higher. And now you're taking us higher. We go from glory to glory to glory. We'll never be the same. We'll never be the same. You take us higher and higher and higher. We're forever changed. We're forever changed. Oh, you're lifting us higher. Oh, you're lifting us higher. To strength, to strength, to faith, to faith. Sing, we go from glory. We go from glory to glory to glory. We'll never be the same. We'll never be the same. 'Cause you take us higher and higher and higher. We're forever changed. We're forever changed. We go from glory to glory to glory. We go from glory to glory to glory. You take us higher and higher and higher. We're forever changed, forever changed. Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let the music play. It's time to celebrate. 'Cause it's a break. Okay, magandang umaga po sa ating lahat. So welcome again to our third digital service for since nagpisa po tayo nung na pinatupad ng government yung enhanced community
the quarantine. So welcome po sa ating lahat. And now, as we start, buksan po natin yung Biblia po natin at Psalms 3, 1 until 8. Okay? Basahin ko po at sa English version, sabi niya, at verse 1, O Lord, I have so many enemies. So many are against me. So many are saying, God will never rescue me. But you, O Lord, are a shield around me. You are my glory, the one who holds my head high. I cried out to the Lord, and He answered me from His holy mountain. At verse 5, I laid down and slept, yet I woke up in safety, for the Lord was watching over me. I am not afraid of 10,000 enemies who surround me on every side. Arise, O Lord, rescue me, my God. Slap all my enemies in the face. Shatter the teeth of the wicked. Victory comes from you, O Lord. May you bless your people. Wow. Okay? Ito po ay awitin po na sinulat po ni Haring David. No? When he was parang tumatakbo po from sa anak niya na si Absalom. No? So, it was during trials. Yung sinulat po ito ni Haring David. No? Tumatakbo siya, hindi alam kung saan siya pupunta, natakot na siya, no? Yung life niya is under threat, no? Ni Haring, yung anak niya, ni si Absalom, no? Ito yung sinabi niya, ito yung binanggit niya, okay? And makita po natin dito, no? Yung awitin po ni David is bilang response dun sa pangyayari o sitwasyon na meron po siya, no, sa life. And ganun din po sa atin, sa oras po ito, I know, maybe nakakaranas po tayo under pero kung under circumstances po tayo, under certain circumstances po tayo ngayon, no? Pero kung threat sa atin ng sakit, no? Hindi tayo makalabas, no? We're lockdown because meron nga pong kumakalat na sakit, no? We can say we are now in darkness or we parang ibig sabihin ba sa natakot tayo, no? Pero the perfect response po dito sa circumstances meron po tayo, hindi po patakot, hindi po mangamba. Patulad po ni Haring David, no? Haring David, ang naging response niya po sa situation na meron siya is worship and praise. Pagsamba sa Panginoon. And let our response will also be worship and praise. Sa circumstances na meron po tayo, the perfect response is purihin natin ang Panginoon. No? Katulad nga pinag-usapan natin last week, let's turn our worries to worship. Let's turn our problems to praise. And we will see our battles will be turned to blessing. No? At katulad po ng ginawa po ni David, with praise and with worship niya ang Panginoon. No? And as we worship, yung attitude po natin is magpakumbaba sa harapan ng Panginoon. No? Kasi sa naranasan po natin ngayon is makita po natin na wala tayong kayang gawin pag wala po tayo sa Panginoon. Now, we are completely out of control sa lahat ng nasa paligid po natin. But we are blessed because we may not know what the future holds, but we know who holds the future, and that is God. And we are children of God. Kaya hindi tayo nangamba. But instead of worrying, instead of pitying, instead na mag-pity party tayo, instead na mangamba tayo, matakot tayo, but maging response natin today sa circumstances na meron po tayo right now is praise and worship before our holy God, before the God who is the creator of heaven and earth. No? Yeah, right now I invite you everyone, no, as we start this service, set po natin yung puso natin, no? Nagalitin yung takot natin, papalit natin sa Lord ng pananampalataya. Palitan natin yung laman ng puso natin, yung mga takot na yung pangamba natin, ng papuling pagsapasarang ka ng Panginoon. Kaya ngayon, umaga tayo dito tumayo at inibitan ko, no, na buong puso natin, isurrender natin whatever is in our heart right now. No, sabi ng Lord, cast all your cares into God because He cares to you. He cares about you. No?
Kaya lahat tayo ngayon, no, purihin natin, Lord, sabahin natin as we sing yung mga awitin na to, no, i-pour out natin lahat ng feelings, lahat ng meron tayo nun sa puso natin. Okay? Sige po, tayo manalangin. Dakila Ama, salamat po sa oras na to. Lord, in response, O Lord, sa lahat ng circumstances, O Lord, nais mo na kami sumamba, lumuhod sa iyong harapan. But after all, we can do anything. Wala kami kayang gawin. We are limited to God. But you are God. You are from heaven. You can do anything. Nothing is impossible with your name, God. Kaya Lord, sa oras na to, instead of worrying, instead of mag-pity party kami, Panginoon, we will just worship you. We will just bow down before you, God, and acknowledge that you are powerful. We acknowledge that you are almighty and everything is under your control, God. And nothing we can do, come on, but just trust your name. Just put our trust, our faith to the one who knows the future, the one who holds the future. That is Jesus Christ. That's why, Lord, sa oras na as worship is a praise. At gabi yung lahat ng papuri, lahat ng pagsamba. Isa po yung puso namin, i-ready mo yung hearts po namin sa nais i-reveal sa amin sa araw na po, sa mga panahon na ito, Panginoon. We just worship you, we just worship you, we just praise your name in the name of Jesus. Amen. Amen. Palapakan natin ng glory. Amen.
Yan, sige po, dako po tayo sa pagbibigay. And maybe, akala natin, no, akala natin porque ganito yung sitwasyon natin, lockdown, maraming kailangan bilhin, parang exempted na tayo sa pagbibigay, no? Pero tayo mga Kristiyano, kahit anong mangyari, kahit anong sitwasyon natin, lagi tayo magbibigay sa Panginoon. Kasi alam natin na kapag tayo yung nagbibigay, ay merong kapalit na binibigay ang Panginoon. Kaya sige po, buksan natin ang ating mga Biblia sa Ikalawang Korinto, chapter 9, verse 6 to 9. Ulitin ko po, Ikalawang Korinto, chapter 9, verse 6 to 9. Basahin ko po sa Tagalog. Sabi mo dito, ito ang ibig kong sabihin, ang nagtatanim ng kakaunti ay aani ng kakaunti, at ang nagtatanim ng marami ay aani ng marami. Verse 7, ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa kanyang pasya, maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. Verse 8, magagawa ng Diyos na pasaganahin kayo sa lahat ng bagay at higit pa sa inyong pangangailangan, upang sumagana kayo para sa mabuting gawa. Verse 9, tulad ng nasusulat, siya'y masaganang nagbibigay sa mga dukha, ang kanyang kabutihan ay walang hanggan. So, alam naman po natin na lagi natin naririnig na giving is like planting, na nagtatanim tayo. Kapag sinabing giving is nagtatanim po tayo. So, pag-usapan po natin yung pag-invest. No, parang sa panahon ngayon, marami tayong pwedeng pag-investan. Maraming paraan para kumita ng pera, maraming paraan para dumoble yung pera natin. And some of it ay sa bangko. Di ba? Sa bangko natin, meron tayo ngayong investment. Kapag nagbigay tayo, yung iba tinutubuan. Di ba? Meron naman tayo sa Bombay, instant pera, di ba? Sa mga paluwagan, sa mga, lalo din uso ngayon, sa networking, di ba? So, naalala ko nga kami ng mga kaibigan ko noong grade 11. So, sobrang desperado namin magkaroon ng pera. At, ano naman yun, wala kaming pasok. Nag-isip kami na maghanap ng part-time job. And then, merong isang babae nag-chat sa amin. Sabi, mag-guest daw, mag-aakay doon ng guest, malaki daw yung kintain, ganyan. Tapos nung time na andun na kami, networking pala. Ang gagawin pala namin ay mag-i-invite niya, magdadala ng bago, tapos tsaka kami kikita. And nakita natin, sa mundo maraming investing. Maraming pwede tayo i-invest para magkaroon tayo ng pera. Diba? Ano ba yung pagkakaiba kapag kay Lord tayo nag-invest at pag sa mundo tayo nag-invest? Okay? So, kapag sa mundo kasi, wala tayong matututunan. Kapag nandun tayo sa bangko, tuturuan lang tayong mag-antay ng kumbaga, doon na lang tayo bumase. Pag sa Bombay naman, imbis na matulungan tayo, unti-unti, nalulunmong pa tayo. Diba? Pag sa networking naman, ang sabi ko kasi na sabi sa amin, wala kaming gagawin, kahit nasa bahay lang kami, kikita kami. But tinuturuan tayo ng mga bagay na yun, na umasa na lang sa instant. Umasa na lang sa kung ano yung mabilis na paraan, mas short na paraan, di ba? Pero kapag sa Panginoon tayo nag-invest, kasi nga ay giving, ay parang planting. Kapag sa Panginoon tayo nag-invest, hindi lang tayo basta natututo magbigay. Marami pang pinaparealize ng Panginoon. Di ba? Since planting, kapag sinabing planting, kapag tayo nagtanim, hindi naman agad tayo kukuha ng malaking pera. Hindi naman agad tayo kukuha ng bunga. Diba, dadaan ko sa process. So, number one na tinuturo ng Panginoon sa giving is, matuto tayo mag-antay din. Diba? Compare sa ibang investment na hayahay ka lang, ito lang gagawin mo. Diba? So, pangalawa, tinuturuan din tayo ng Panginoon na mabuild pa yung faith natin and yung trust natin sa Kanya. Diba? And kapag na-build yung mga bagay na yon, kaya natin magbigay ng may kagalakan. Sabi dito sa verse 7, ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa kanyang pasya, maluwag sa loob, at hindi nagpipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. Maybe, sa sitwasyon natin ngayon, napakahirap mo talaga magbigay. Di ba? Parang, in a sense na, uunahin ko ba bang magbigay? Di ba? Uunahin ko ba bang magbigay kay Lord? Kami nga, nag-short na kami sa pangangailangan namin. Di ba? Uunahin ko pa bang
i-give to, ibigay to sa Panginoon, wala na lang kami makain, lockdown kami, hindi nga kami makalabas ng bahay. Diba? Pero sabi ng Panginoon, kapag nakita natin kung ano yung meron kapag nag-invest tayo kay Lord, magagawa natin magbigay ng may kagalakan. And kapag nagbigay tayo ng may kagalakan, sabi dito, iniibig ng Diyos yung mga tao nagbibigay ng may kagalakan. Diba? Kaya, expect natin, kapag nagtanim tayo sa Panginoon, kapag nag-invest tayo sa Panginoon, hindi niya lang tayo hayaan na basta mag-antay lang. Meron pa siyang mga ibibigay sa atin. And ayun yung kagalakan kapag kay Lord tayo nag-invest. Hindi ka lang nakakuha financial, but spiritual life mo rin lumago. Amen po? Kaya, right now po, kung gusto niyo pong magbigay, kung gusto niyo ipakita kay Lord na, Lord, magalak ako magbibigay kahit ganito yung sitwasyon, pwede po tayo magbigay sa mga cell group leader natin. Doon po natin iparating sa kanila yung giving, and then yung mga cell group leader po, sila po yung magbibigay mismo sa church. And let's have faith po na once na nag-invest tayo kay Lord, meron mo natin percent na assurance na talagang makaka-receive tayo ng pagpapala. Amen po. Kaya sige po, pray po tayong lahat. Kung meron po tayong ibibigay, taas po natin yung ibibigay natin. And naniniwala po ako sa mga ibibigay natin na yan, meron tayong gustong panalangin na matugod dyan. Diba? Kaya, sige po, taas po natin sa Panginoon yung mga gusto natin ibigay. Sama-sama po tayong manalangin. Ama namin dakila, Panginoon. Ama namin mapagbigay, Panginoon. Salamat po, God. Lord, una dahil tinuruan niyo po kami magbigay, Panginoon. Lord, tinuruan niyo po kami mag-invest, O God. Lord, salamat po dahil once na mag-invest kami, Panginoon, sa iyo, God, hindi lang, Lord, hindi lang financial, but spiritual life, Panginoon, binibigyan niyo rin po kami ng bunga. Lord, salamat dahil, Lord, kahit ganito yung sitwasyon namin, Panginoon, Lord, nire-remind mo kami about giving, O God. Lord, na hindi hadlang, Panginoon, yung COVID-19, para hindi lang magbigay, Lord, hindi hadlang, Lord, nakakulangan namin, yung kapusan namin, para hindi ka magbigay, O God. Dahil, Lord, si Jesus Christ, binigay mo rin sa amin ng buo, walang pag-aalinlangan, Panginoon, kusang loob, Panginoon, buong loob mong ibinigay, Panginoon, ng iyong mga anak, O God. Lord, ganun din po yung gagawin namin, O God. We believe na kapag nagbigay po kami, anumang panalangin namin sa mga ikapo na to, anuman, Panginoon, mga prayer request namin, anuman yung pangangailangan namin, Panginoon, sabi mo, ay kaya mong ibigay, O God, kaya mong pagpalain. Lord, walang magdarahog, Panginoon, O God. Salamat, Jesus, dahil, Lord, naniniwala kami sa kapangyarihan mo, O God. Lord, magbibigay kami, Panginoon, Lord, magtitiwala kami sa iyo, mag-aantay kami, O God, until yung tanim namin na to, until yung investment namin na to, O God, Lord, ay mamunga at lumago, O God. Salamat, Jesus, O God. Pagpalain mo, Panginoon, Lord, yung mga kamay na magbibigay, O God. Pagpalain mo yung bawat pamilya, Panginoon, na merong inihanda na offering and tithe sa iyo, O God. Salamat, Jesus, O God. Ito po ang aming samang dalangin sa tanging pangalan ng Panginoong Jesus. Amen and amen. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga sa mga kabataan at sa mga kananayan at mga katatayan. Namiss ko po kayo. Namiss ko na po kayo. Uuwi po sana ako ng April 1 sa Pilipinas, kaya lang hindi po ako natuloy dahil nga dito sa coronavirus na ito. Kaya kansilado po yung flight. Baka makauwi po ako this year din, kaya lang hindi ko pa po alam. Pero ang target date ko po ay October 21 this year po, October 21. So, salamat sa leadership, salamat kay Pastor Pat na in-invite ako para magsalita sa inyo ngayong umagang ito.
Ako pinagagalak na makapagministeryo muli sa inyo, mapalakas ang inyong pananampalataya sa gitna ng ganitong sitwasyon. Hindi lamang po diyan sa Pilipinas ang sitwasyon na ito. Lahat po tayo, kami po dito ay ganun din, naka-lockdown. Ang aking hotel na pinagtatrabahuhan ay natanggal po ako sa trabaho, nagsarado po yung hotel. Yung part-time ko po yon. Sa church po ay hindi po kami nakapag-service dahil bawal po ang mag-gather ng marami. So ang pwede lang po naming magawa ay mag-ipon-ipon kami hanggang 5 lang. Kaya ang nandoon lamang po sa church ay ang mga anak ko, ako si Virgie nga po, hindi siya nakapunta itong huling Sunday kasi nga 5 lang ang pwedeng pumasok sa aming loob ng church. So ang ginagawa po namin ay online preaching. Nagpipreach po ako live doon po sa church. So ngayong umaga po ay natutuwa muli ay binabati ko po kayong lahat. Sina Pastor Celso, sina Pastor Raperla, lahat po ng mga member ng Jesus the Rock Cavite, sina Nanay LB, sina Sister Cora, sina Sister Beng, lahat po kayo, sina Sister Myrna, namimiss ko po kayong lahat dyan. At ngayong umaga pong ito, ang ating pag-uusapan ay tungkol sa sitwasyon po natin. Ang title po ng aking message ay three truths about our God during troubled times. Ang 3 katotohanan patungkol sa Diyos sa panahon ng troubled times, sa panahon ng kaguluhan. Ano ba talaga ang katotohanan sa Diyos? At meron po tayong makikita na katotohanan sa kabila ng nangyayaring ito ay madaming question ang nabuo sa ating kaisipan o nabubuo sa ating kaisipan. Mga tanong na kuminsan hindi natin maintindihan. Papaano, bakit, no? Sa dami ng nangyayari sa buong ito po ay isa lang ang mensahe ng Panginoon sa atin. Magbalik loob po tayong lahat. Magpakatatag hanggang sa muli niyang pagbabalik. Ito po ay senyalis ng kanyang pagbabalik. At tayo ay pinayagan ng Diyos na maranasan na natin ito kasi madaming tao nakakalimot na. Minsan, imbis na magsimba, ay napupunta kung saan. Ang mga anak ko po ay hindi ko pinapayagan na magtrabaho ng linggo. Except po si Alan kasi siya ay nurse. Wala po akong magawa doon. Mayroong Sunday na may pasok po siya. So, ang ating pong teksto, ang ating pag-uusapan ay sa Awit 46, 1 and 2. Babasahin ko po. Kung kayo po may Bible, buksan po ninyo at kayo sumabay sa akin sa pagbabasa. Ang akin pong Bible ay Tagalog sa NIV. Ang Diyos ang lakas natin at kanlungan, handang saklolo kung may kaguluhan. Di dapat matakot, mundo'y mayanig man, kahit nasa dagat ang bundok mabuwal. Pagpalain ng Panginoon ang kanyang mga salita sa umagang ito. At tayo ay pinagbigyan na maranasan natin. Tayo ay magpasalamat sa Panginoon dahil tayo ay napagbigyan magising ng maaga, makapag-samba, umawit sa Diyos, makinig ng kanyang mga salita. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo at nagpapasalamat sapagkat binigyan mo kami muli ng pagkakataon na makita ang iyong nilikha. Sa aming paligid, pagmulat ng aming mga mata, nakita po namin ang ganda ng kapaligiran, katahimikan. Sa kabila ng aming nararanasan na ito, na COVID-19, at salamat sapagkat kami ay kinukublihan mo, tinatago mo kami sa inyong mga pakpak. At sa umagang ito, Panginoon, ay binibigay po namin ang aming puso. Gawin mo pong matabang lupa ang pusong ito upang ang mga salita mo ay matanim sa amin. Ang mga salita mo, Panginoon, ay maging mabunga sa buhay namin. Lalo na sa panahon na ito na wala kaming aasahan kundi Ikaw, O Diyos. Salamat po, Panginoon, sa iyong banal na Espiritu na siyang tagapagturo namin. Na-acknowledge namin ang iyong banal na Espiritu
na kung kami ay hiwalay sa inyo, Panginoon, wala kaming magagawa. Kaya ngayong umaga ito, Panginoon, hipuin mo ang aming mga puso. I-anoint mo po ang aming mga puso, Panginoon. Lord, salamat po sa pagkakataon ito. Lord, binibigay po namin sa inyo ang aming spiritual ears, ang aming mga tenga, upang marinig namin. Mangusap ka sa amin, sa aming buhay, Panginoon, in a personal way. Salamat po, Panginoon. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Salamat po muli. At ngayong umaga ito ay pag-uusapan natin ito. The truth about our God during troubled times. Ano ba ang totoo? Ano ba ang katotohanan sa Diyos na aking sinasamba at pinananampalatayanan, lalo na sa panahong ito na mayroong pandemic. Hindi lamang dito sa lugar ng Pilipinas at hindi lamang dito sa Canada, buong mundo mababalitaan po natin. Libo-libo ang naapektuhan, libo-libo ang namamatay. So ibig sabihin po ay mahal tayo ng Diyos sapagkat tayo ay nakakarinig ng mga salita niya. So ang assurance sa atin ng Panginoon ay si Jesus ang may sabi na hindi niya tayo iiwan at pababayaan magpakailanman. So pinangahawakan po natin yung lahat. Tayo na nananampalataya sa Kanya, binigay ang ating buhay upang sumunod. Tatlo pong katotohanan ito, tatlong truth about God during these troubled times. Kasi sa panahon ngayon, dito mo malalaman kung sino ang Kristiyano at hindi. Katulad ni Peter, nung siya tinanong ng Panginoon, Peter, do you love me? Mahal mo ba ako, Pedro? Sabi ng Panginoon. Sabi ni Peter, 3 beses niyang sinabi, yes, Lord, I love you, Lord. Pero 3 beses din niyang dininay. At yung pagdideny ni Peter kay Jesus ay nung panahon na siya nagigipit na. Hindi ako kasama niyan. Hindi ko siya kilala. Hindi ako kabilang sa kanyang disipulo. So ngayon pong umagang ito ay pag-aaralan natin, kabilang ka ba na disipulo ng Panginoong Hesus? Ang una pong puntos na gusto kong ipahayag sa inyo o gusto ipahayag ng Diyos sa atin, number 1, God is a shelter in times of troubles. Shelter po siya. Kublihan sa Tagalog. No? Sabi nga sa unang verse, ang Diyos ang lakas natin at kanlungan. Siya ang ating kalakasan at kanlungan. Dalawang bagay po yun. Habang ikaw ay nagtitiwala sa Diyos, ikaw ay kinakanlungan ng kanyang mga wings, ng kanyang mga pakpak. At hindi lamang basta kakanlungan ka. Ang sabi doon, bibigyan kanya ng lakas. No? Bibigyan po tayo ng lakas. Pag sinabi pong refuge, no? Pag sinabi pong kublihan, no? Ay ito po ay nagpapahayag ng isang safe na lugar. Ibig sabihin ay ikaw ay nasa matiwasay na lugar, na sitwasyon. Ang pag sinabi pong refuge ay God is nilalagay tayo ng Diyos sa isang safe na lugar. Kaya nga po sabi ng gobyerno, kaya dapat tayo sumunod. No, nasa Isaiah 26 po yan, 20, sabi doon, magsiuwi kayo, no, sa inyong tahanan, sarado ang pinto. No, sa Isaiah po yon. Kaya po may quarantine eh. Papansinin natin, bakit tayo dapat i-quarantine? Para tayo maging safe, hindi tayo palakad-lakad, pakalat-kalat. Noong una, hindi ko po rin maintindihan yun. Pero nung mga pangalawang araw ay napag-aralan ko, bakit ba kailangan kami i-quarantine? Noong una, noong January, hindi ko masyadong pinapansin yung virus. Sabi ko, ay hindi magtatagal yan kasi made in China. Pero hindi po pala ganun. Habang tumatagal, dahil si Alan ay nurse sa isang malaking ospital dito, nasa emergency po siya, frontliner talaga. Sa kanya lahat dumadaan ang mga pasyente at siya ang, para pong doktor siya doon, siya po ang nagda-dissect kung ano, nagda-diagnose kung ano yung sakit ng ano. Kaya bago pumunta sa doktor, alam na ni Alan ano yung kalagayan ng pasyente. So,
ganun po. Kaya alam kong delikado. So, nung sinabi pong quarantine, ang, ang mga tao dapat mag-stay sa bahay, dapat po tayo mag-stay. Kasi yun po yung safe place. Nung pong sinabi sa amin na, nung una, 200 lang ang pwedeng qualified pa kami ang sa church. Pwede pa kami. Tapos naging 50. 150, then 50. March 16, 50, pwede pa kami. Kasi ang umattend noon, kalahati ng church ang wala. So, nasa less than 50 kami noon. 48, 45 ang umattend. Sabi ko dapat tayong sumunod. Kasi unang-una, nasa Bible po yung pagsunod sa authority. Napapag-aralan po natin yung authority na inilagay ng Diyos. Ang gobyerno po, ang authority na inilagay sa atin ng Diyos, dapat tayo pong sumunod. So doon po ay sumunod kami. Hanggang sa bandang huli nga, ay bawal na yung 50. Less than 50. Naging 12 na lang kami sa church. At nung last week ay 5 na lang. So, ang ibig sabihin dito, tayo ay nasa safe place. Nasa safe place po tayo. At hindi po tayo pababayaan ng Panginoon. Habang nandoon ka sa safe place, kinukuberan ka niya. Yun po ang sabi nun. Again, sabi dun sa verse 1, ang Diyos ang lakas natin at kanlungan at hangdang saklolo kung may kaguluhan. May kaguluhan po ngayon eh. No, hindi natin alam ang pwedeng mangyari. Hindi natin kita ang kalaban. Yung po ang isa sa matindi ngayon. Hindi po natin kita ang kalaban. Hindi po katulad ng pumutok ang bulkan dyan sa Taal. Alam mo kung saan nanggagaling alikabok. No? Kaya sabi ng PhilBox, ng Philippine Volcanologists, umalis kayo dyan. Lalo na yung malalapit doon sa kasama po kami sa Cuenca na under kami ng 14 kilometers radius, kaya kasama po kami doon. Pinalilikas yung mga tao. At ang mga tao ayaw lumikas. Ayaw umalis ng bahay. Ngayon naman, pina-stay ng bahay, ayaw namang mag-stay. Ang nakatuwa. Nung pumutok ang bulkan, pinaalis ng PhilBox ang mga tao, ayaw umalis. Lockdown ng isang bayan, lockdown ng Balete, San Nicolas, yan po, kasama po kami doon. Ayaw magsialis. May mga humihiga pa. Ngayon naman, pina-stay sa bahay, ayaw naman mag-stay, alis naman ng alis. So, yun po yung ibig sabihin nun. A safe place. Pag sinabing refuge, sa English po kasi, God is a shelter in times of troubles. Siya po yung ating, God is our refuge, kublihan. Hindi lamang po safe place yung lugar na yon. God is our hiding place. Hiding place. Di ba may kanta, You are my hiding place. Kinantahan ko pa po kayo Hiding place po natin siya. Taguan natin siya, kublihan natin. Kinukublihan tayo ng Diyos. Again, nung pumutok po ang bulkan, ang aming bayan sa Cuenca ay hindi po kami apektado nung pagputok na yon. Although, nasa 14 radius po kami. Mas madami pa pong aspors ang pumatak sa San Pedro Laguna kaysa sa amin. Kasi po, meron po kaming bundok, yung Mount Makulot. Doon po kami sa baba ng Mount Makulot. Nakakover po kami doon sa Mount Makulot. Yun po ang aming nagkukubli sa amin. Pero hindi ako nagpapasalamat sa Mount Makulot. Kundi nagpapasalamat ako sa Panginoon sapagkat doon inilagay ang Mount Makulot. Yan. So, yung pong place na sinasabi doon, refuge, ito po yung kublihan natin sa panahon ng kalamidad at nitong pandemic na ito. Kaya kung iintindihin po natin na bakit tayo pinag-i-stay ng bahay, for our own safety, para po sa atin yun, para sa ikabubuti po natin. Kaya po ang gobyerno, nagkukumahog sila para i-provide ang lahat ng pangangailangan dahil nga hindi po pwede. Kaya nga po kami, nawalan kami ng trabaho sa hotel. No? Sin Angela po, sina Aaron, ay tuloy ang trabaho kasi work from home sila. Computer po sila, mga IT sila. So, wala pong problema sila, nakakapagtrabaho sila.
Si Alan na may sa ospital, kaya nakakapagtrabaho sila. Pero kami ni Virgie po, wala po kaming trabaho sa ngayon. At minsan, dinadalang kami ng pagkain ni Angela dito sa bahay kasi hindi na po namin sila kasama sa bahay. May kanilang bahay na po sila. Si Alan, may sariling bahay na kasama ng asawa niya. So, makita po natin, kublihan. At pag kinukublihan tayo ng Lord, kasama po doon yung provision. Naintindihan niyo po ba? Provision. Ibig sabihin, nandoon po yung suporta ng Panginoon sa atin. Kami po naniniwala kahit wala po kaming trabaho. Ang church po, walang offering, walang tithes, wala din pong income ang church. Wala din po akong sasahodin sa church. So naniniwala po ako na God will provide sa panahon ng ganitong kalamidad. Just stay at home. Lalo na yung may mga karamdaman, katulad ko po, ako ay na-bypass, so kailangan ko mag-stay sa bahay. Kaya sa ngayon ay nandito ako sa bahay at lumalabas lamang po ako pag mahalaga ang aking pupuntahan. Kailangan, lalo na kung Sunday at ako nagpipreach sa church, so pupunta po ako ng church. Pag Saturday may prayer po kami, kasama ko si Sister Virgie dahil siya ang prayer ministry head. So kami doon po nagpipray sa church. Yun lamang po aming paglabas. Kasi naniniwala kami na ang Panginoon ang ating shelter, refuge, kublihan, taguan natin siya, hiding place. Amen po ba? Kaya huwag po tayo magagat sa gobyerno, huwag po tayong sumunod lamang po tayo at manalangin. At bakit pa, tanong natin, bakit pa nangyari ito? Kasi nga, ang analysis ko, pag-analyze ko kasi, dito napapag-usapan ng mga pastor, meron pong dahilan bakit pinag-i-stay ang mga tao ng Diyos sa kanilang tahanan. Kasi ang mga tao busy. Masyado nang busy. Minsan, hindi na nakakikita yung mga pamilya. Nawawala na yung ng pamilya. Hindi nagkakasabay-sabay kumain, hindi na nagkakasabay-sabay pagtulog nila. At siguro itong dahilan ng Panginoon. Nung nag-stay na tayo sa loob ng bahay, marami po sa member namin nagkakasama-sama sila ngayon. Ang sabi nga ng isang member namin, Pastor, salamat sa Lord kasi ngayon nagkaroon kami ng bonding. May bonding daw sila sa family at nakakapanalangin sila ng sabay-sabay. I hope na itong sitwasyon na ito sa inyong pamilya ay ganun din po kayo. Sama-samang kumakain at sama-samang nananalangin at nagpapasalamat sa Panginoon. So, sana ganun po yung ating sitwasyon na kayo ay sama-sama nananalangin, nagpapasalamat at nananalangin na ng kaligtasan ng ating ng buong pamilya, ng buong sambahayan at ng buong community natin, lalo po diyan sa atin. So, pangalawa na dahilan na makikita po natin dito ay magkaroon ng pag-i-stay ang mga tao sa bahay, nagkaroon ng bonding ang mga family, nagkaroon din po ng panahon para manalangin, heart-to-heart talk with God. Kasi sabi ng Biblia, di ba, seek ye first the kingdom. Ang mga tao po, iba na yung sinisik. Iba na ho yung hinahanap ng tao. Pag holiday, takbo dito, takbo doon, punta doon sa ganitong park, punta doon sa Long Lake, kanya-kanya ng lakad, lalo na ho dito, ganun. Especially kung summer. Kasi para kami nakawala pag summer. Pwede kami pumunta kahit saan. Kasi mainit eh. Sa panahon ng malamig talagang nasa lang kami. So, yun po yung mga dahilan na makikita natin. Bakit ba tayo ganito ang sitwasyon? Kasi gusto ng Panginoon na kausapin ka personal. Gusto kausapin tayo ng Diyos. Nakakalimutan ng tao, lalo na ng mga anak niya, yung kausapin ng Diyos ng heart-to-heart talk. No, ako po dyan sa Cavite, ang aking madalas puntahan ay doon sa Loyola, sa may sementeryo. Doon po ako nananalangin kasi pwede akong pumasok sa loob noon at masarap ang hangin. Pumunta ka lang sa isang puno doon at pwede ka nang manalangin. Panalangin ang mga bagay-bagay, lalo na pagdating sa ministry.
So, yun po ang ating makita. Number 2 po na puntos na gusto ko pong sabihin ay God is a strength in times of trouble. So, hindi lamang siya refuge. Doon ulit sa verse 1. No, sabi po, ang Diyos ang lakas, no, at kanlungan. Handang saklolo kung may kaguluhan. Di dapat matakot mundo'y mayanigman. So makita po natin, hindi lamang siya ating refuge, siya po yung ating kalakasan sa panahon ng pandemic na ito, sa panahon ng COVID-19. Siya po yung kalakasan natin. Nakakapanghina, lalo pag nakikita mo everyday, araw-araw, makita mo sa TV, mga news, namatay sa Italy, ganito, namatay sa US, ganito, sa Spain. Mga nangangamatay. Nakakalungkot, mga naapektuhan. Unang naapektuhan si Tom Hanks, di ba? Naapektuhan sila mag-asawa. Tapos yung prince ng UK, ng London. No? Si Christopher De Leon, dyan, mga gwapo. Kaya nga hindi ako naglalabas eh. Baka ako maapektuhan eh. Mga gwapo doon, tinatama ang una eh. Kaya kayong mga gwapo dyan. Tabi-tabi muna kayo sa bahay. Baka kayo ay mga COVID. So, ibig sabihin na God is a strength in times of trouble. Siya ang magbibigay ng lakas sa iyo. Paano ba magkaroon ng lakas? Eh kung ang panunoodin mo at lagi mong pakikinggan mga negative, mga report na hindi mabuti, no? Pwede kang manood nun, makinig ka, pero anong dapat mong gawin pag narinig mo yun? Basahin mo ang Bible, manalangin, ipanalangin sila. Dapat pinapanalangin, Lord, may Kristo kaya sila sa puso nila, itong mga namatay na ito. So, dapat tayo nananalangin, Lord, tulungan mo kami na maabot namin talaga yung mga tao para sa inyo. Kasi ang daming namatay na hindi natin alam kung sila ba ay Christian if they believe in God. Na pangalawa, dapat nating makita yung panalangin mga doctors and nurses, mga frontliners, mga nagtatrabaho para sa atin. No? Kaya makita natin na ang kalakasan ay ibinibigay sa atin ng Diyos habang tayo ay nagkakanlong sa Kanya. Kasi hindi po pwedeng nakakapanghina kung ikaw nandyan lang sa bahay at wala kang ginagawa, nakakapanghina. Lahat pwede mo magawa, maglilinis ka ng bahay mo o kaya wala ka namang mapanood sa TV kundi mga patay dito, patay doon. Mga nangamatay, mga naapektuhan, mga kung ano-ano. No? Wala ka nang mapanood kasi walang mga programs na magaganda. Kasi sarado yung mga mga nagtitape, mga shooting, wala na. So anong papalabas ng TV kundi mga news. So habang tayo ay naka-stay sa bahay, tayo ay pinalalakas ng Diyos. Ano pinalalakas sa atin ng Diyos? Ang ating spiritual life. Kasi ito yung time habang ikaw ay nag-stay sa bahay, ito yung time para mo i-seek ang Lord, hanapin ang kalooban niya sa buhay mo. Ito yung panahon na ikaw ay nananalangin sa Diyos. Iniluluhog mo sa Diyos yung mga plano mo sa buhay. Yung mga anak mo, yung mga kapatid mo, iniluluhog mo sa Diyos. Lord, baguhin mo ang aking mga magulang, baguhin mo ang aking mga anak, baguhin mo ang kapatid ko, ang kuya ko, ang ate ko. Ito yung panahon para mo ipanalangin yung mga yun. At para mo ipanalangin ang sitwasyon na nangyayari sa ating paligid. Ito yung panahon na hindi panahon ng sisihan. Hindi ito yung panahon ng mga murmur, mag-complain, oh Lord, bakit ganito, bakit ganun, bakit hindi ito yung panahon. Ito yung panahon para humingi tayo ng tawad sa Diyos. Ito yung panahon ng, Lord, forgive me, Lord, forgive us, Lord, kung kami nakakalimot sa inyo. Ito yung panahon para tayo lumakas sa Diyos. Na hindi tayo nakahihiyang lumapit sa Diyos sapagkat nakahingi ka ng tawad sa Diyos. Ito yung panahon na ikaw ay nagpapakumbaba at sabihin mo sa Panginoon, Lord, sorry for everything. Patawarin mo po ako. Bigyan mo po ako ng kalakasan. And God, bibigyan ka niya talaga ng kalakasan, spiritual. Ito yung panahon na ikaw ay nagbabasa ng kanyang salita. Ito yung panahon na ikaw ay nagsasaliksik. Ang nakakalungkot, minsan ito, imbes na i-focus yung kanyang kaisipan at ang kanyang puso sa kasalita ng Diyos, iba yung ginagawa, nag-games.
Puro games. Puro games. Lalo na mga kabataan ngayon, mga millennials. Mga kapatid, ito yung panahon para kausapin natin ang Diyos. Ito yung panahon para tayong makinig sa Diyos. Ano ba ang mensahe sa atin ng Diyos sa ating personal na buhay sa nangyayaring ito? Ano ba ang mensahe ng Diyos sa kabuuan ng mundo? Ano ba ang mensahe sa iyo ng Diyos sa panahon ito, sa inyong pamilya? So ito yung panahon para tayo ay magpakumbaba at magpasakop sa Diyos. Magsaliksik talaga ng salita ng Diyos. Alamin ang kalooban ng Diyos sa buhay mo. At bibigyan kanya ng kalakasan. Sabi nga sa Isaiah 41:10, sabi po sa Isaiah 41:10, kung babasahin po natin, sabi niya, ako isa sa inyo, huwag kang matatakot. Ako ang iyong Diyos, di ka dapat mangamba kanino man. Palalakasin kita, tutulungan, iingatan at ililigtas. Mga kapatid, hindi ito yung panahon na ikaw ay matakot. Yes, nakakatakot, pero hindi ka dapat nag-i-stay doon sa fear. Hindi mo pinamumuhay. Yung nakakatakot talaga pero huwag doon ang focus mo. Ang focus mo ay ang kalakasan ng Diyos. Paano ka palalakasin ng Diyos kung puro takot ang ilalagay mo at puro complain ang ilalagay mo sa isip at puso mo? At dapat ang ilagay mo sa puso mo sa panahon na ito habang ikaw kinukubli ng Diyos, habang ikaw nandun sa hiding place, habang ikaw ay palalakasin. Hindi palalakasin yung takot mo, kundi ang palalakasin sa iyo ay ang iyong pananampalataya sa Kanya. Kaya nga ang pangako niya kay Isaiah, sabi niya, ako isa sa inyo, huwag kang matatakot. Ako ang iyong Diyos. Personal. Ako ang iyong Diyos. Personal po yung sinasabi. Di ka dapat matakot, mangamba, kanino man. Palalakasin kita, tutulungan kita, iingatan at ililigtas. Tutulungan, iingatan. Lahat po yung punong-puno ng salita ng Diyos. Para tayo magkaroon ng kalakasan. Ganun din sa Joshua 1:9, no? Sa Josue, alalahanin mong lagi itong aking tagubilin. Magpakatatag ka at tibayan mo ang iyong loob. Huwag kang matatakot at mawawala ng pag-asa. Ako si Yahweh, ang iyong Diyos, ay isa sa inyo saan ka man pumunta. Mga kapatid, kahit saan ka pumunta, sabi doon. Pero tayo ay nasa hiding place. No? Nasa hiding place tayo. Stay at home, sabi ng stay at home. Hindi tayo, ayaw natin mag-stay, ayaw natin talaga, but against sa ating kalooban yun eh. Kaya lang, para sa ating safety, kaya tayo pinag-i-stay ng gobyerno. May dahilan po, bakit dapat? Kasi para hindi kumalit yung virus at para maging safe ang lahat. Pag ikaw ilabas ng labas, ibig sabihin nun masyado kang selfish. No? Kawawa yung mga taong maapektuhan. Kawawa yung mga nurses, mga doctors. At dito, makita natin, no, sabi ng Panginoon, huwag kang matatakot at mawawala ng pag-asa. Yung sitwasyon natin, mga kapatid, ay may pag-asa. No, sabi ng Diyos. Basta magtiwala ka lang sa Panginoon. Kasi makapangyarihan siya. Hindi po ito lihim sa Diyos. Alam po ito ng Diyos ang manangyayaring ito sa atin. Yung kaganapan sa atin na alam ng Diyos po ito. Kaya nga, tayong mga anak ng Diyos na lalo dapat lumakas ang ating pananampalataya at pananalig sa Kanya sa ganitong panahon. Sa panahon na ganito na may pandemic. Kapagkat kontrolado niya ang lahat ng bagay. Siya ang lumikha sa atin. Siya ang lumikha ng mga bagay na ito. Kaya alam niya. No? Yun nga, di ba, nung tumatawid yung mga disciple niya sa dagat di ba, sabi ng Lord, pinahinto niya ang hangin, ang alon, ang ulan, pinahinto niya No? How much more itong ating nararanasan? Hindi lingid sa Diyos. Hindi ito nakatago sa Diyos. Alam ng Diyos ito. Kaya lang in His timing, in His own time, hihinto ang lahat ng ito. Hihinto ang lahat ng ito. Kaya
ang kailangan lang natin manalangin, mag-focus sa salita ng Diyos, magpalakas tayo sa salita ng Diyos, palakasin natin lalo yung relasyon natin sa Diyos, magkaroon tayo ng intimate relationship. Pag sinabing intimate relationship, ito po yung kahit nakatalikod ang Diyos, alam mong siya. Hindi ka naniniwala na natutulog ang Diyos. 'Di ba pagka sa iyong ama't ina, kita mo pagka sipol pa lang ng tatay mo, alam mo ng tatay mo 'yun. Sut-sut pa lang ng nanay mo, alam mong nanay 'yun kahit ganun kalayo, kahit hindi mo nakikita. Kahit sa madilim pag naglalakad kasalubong mo, ate ko 'to o kuya ko 'to. Kita mo, kilala mo kung paano sila maglakad kasi merong intimate relationship na tinatawag. Ganun din tayo sa Diyos. Hindi man natin siya nakikita because we have intimate relationship, naniniwala tayo. Kaya sabi nga sa Bible, mapalad ang mga nakakita, mapalad ang mga hindi nakakita, subalit naniniwala. Kaysa doon sa mga nakakita na hindi naniniwala. Hindi natin nakita ang Diyos, pero naniniwala tayo. Hindi natin nakikita ang hangin, pero naniniwala tayo may hangin. Nakikita niyo ang virus? Hindi. Pero naniniwala kang may virus, di ba? Hindi mo nakikita. Pero bakit naniniwala ka? That's faith. No? So, kung sa buhay natin, lalo tayong dapat, sa panahon ngayon, lalo tayong lumakas ang pananampalataya sa Kanya. Mas lalo tayong magtiwala sa Kanya. So, ang pangatlo po na puntos na gusto kong pahayag sa atin ng Panginoon. Una, balikan ko po uli, ang una ay God is a shelter in times of trouble. Ang pangalawa ay God is a strength in times of trouble. Ang pangatlo po, God is a rescuer in times of troubles. Taga-rescue. Yan. Redeemer. Sabi sa verse 46, chapter 46 verse 1, uli, balikan natin. Sabi, ang Diyos ang lakas nating kanlungan, handang saklolo, no? Handang saklolo kung may kaguluhan. Saklolo. Diba pag tayo kailangan, saklolo! Saklolohan mo ako. Saklolo. So, ang Diyos po, He is our rescuer in times like this. Katulad ng panahon natin ngayon, kailangan natin ng saklolo. Sinong hindi kailangan ng saklolo? Taas ang kamay. Pati paa. So, lahat tayo kailangan natin saklolo. Kami, kailangan namin saklolo. Wala kaming trabaho ngayon. Kailangan namin ng saklolo. Sinong dapat sumaklolo? Sabi ng Bible, siya, God is our rescuer, redeemer. He is our rescuer in times of troubles, in times of calamities, in times of pandemic situation. Katulad ng ganitong panahon, siya ang ating rescuer. Nire-rescue niya tayo. Yun po ang sabi sa verse 1. Saklolo, handang saklolo sa ganitong panahon. Mga kapatid, anuman yung sitwasyon natin ay siya ang tanging saklolo natin. No, hindi po tayo, minsan, ang hinihinga natin ng saklolo ay tao, na kapag hindi tayo sinaklolohan, tayo nagagalit at tayo nagtatampo. Diba? Nagagalit tayo, ikaw, tinunong pa naman kita kaibigan, di mo ako sinaklolohan. Nagagalit tayo sa kanila. Pero dapat ang ating tingnan dito mga kapatid ay ang saklolo natin ang Diyos. Never kanyang i-abandon. Ang sabi nga niya sa kanyang salita, hindi kita iiwan magpakailanman. I will not leave you, nor forsake you. Hindi kita i-abandon. That's why, sabi doon nga, He is Emmanuel. God is with us. Hindi tayo iwanan ng Diyos. Lalo na sa ganitong panahon. Siya ang ating kalakasan. Siya ang ating pag-asa. Siya, the only hope. Not only, hindi lamang siya yung one of the hope. Hindi. He is the only hope of the nation. He is the only hope of this situation. He is the only hope of the world. Kahit anong yaman ng bansa, mga kapatid. Kita mo ang Amerika, ang Italia, ang Spain, ang yayaman ng bansang ito, pero sila apektado, wala silang magawa. Ikumpara mo sa Pilipinas.
Ang yaman ng bansa nila, pero namamatay sa kanila ang dami. Sa Pilipinas, hindi umabot ng ganun. Sa kalahati man lang ang nangamatay sa atin. Kasi unang-una, binigyan si Duterte ng talino ng Diyos. Maaga pa, kinwarantin agad niya tayo, ang mga Pilipino. Sabi niya, stay at home. No? At doon ay nakaranas siya na, bakit daw ginamitan ng military, bakit daw ginamitan ng pulis. Kailangan eh. No, kailangan natin yung talagang puwersa. Kung mapapanood nyo sa India, pinapalo ng pulis yung mga lumalabas. Makikita nyo sa YouTube yon. Doon sa North Korea, no? Sa North Korea ay, ang alam ko, doon ay binabaril. Ang merong ano. So, makita natin mga kapatid, siya ang saklolo natin. Ang Diyos lamang saklolo natin. Sinasaklolohan din tayo ng Diyos sa pamamagitan ng mga taong nasa paligid natin. No? Mga nagpo-provide sa atin. Siya ang provider natin. Hindi, sa panahon na ganito, siya ang magpo-provide sa atin. Kaya nga, tingnan nyo, ang mga government official, talaga nagbibigay sila. Kung hindi man tayo maabot, ang Lord ang magbibigay sa atin. Kasi kami dito, walang trabaho, o di si Angela, nagbigay ng ulam sa amin ng isang gabi. Nakakagalak na meron kaming anak na nagbibigay ng pagkain sa amin. Tapos nag-apply kami sa gobyerno nung tinatawag naming EI, ito yung Employment Insurance, ito po yung bibigyan kami ng gobyerno ng kalahati ng aming sahod, ng kalahati. Kasi parang SS dyan sa atin, nuhulugan din namin yun. Sa panahon na ganito, mag-a-apply ka na walang ka ng trabaho, mag-a-apply ka ng EI, sa SSS, kung diyan sa atin yun. At makakakuha ka doon. So, mga kapatid, ang rescuer natin, sabi nga sa ibang verse, ay a present help. No? Alam nyo kung bakit talaga paniwalaan nyo siya ang ating present help o ating rescuer? Kasi accessible siya anytime. Kahit saan ka pumunta, tumayo ka sa gilid, manalangin ka, accessible siya at pinakikinggan niya. Sabi sa Jeremiah 33 verse 3, no? Tumawag ka sa akin, ako'y makikinig sa iyo, papakinggan kita at sasagutin ko ang iyong dalangin at ipakikita ko sa iyo ang mga mahiwagang bagay na hindi mo maabot ng iyong kaisipan. No? Call unto me and I will listen and I will answer you and I will show you mighty things beyond your imagination. Yun po yung sabi doon. And sabi sa Jeremiah 29:11, my plan for you is not to harm you but to prosper you. Yung nangyayari sa atin mga kapatid, hindi ikaw lang naman nakakaranas ng ganito, buong mundo yun. Kaya huwag mong sasabihin na pinabayaan ka ng Diyos. He is our rescuer sa ganitong panahon. Sa panahon ng kalamidad, He is our rescuer. He is our present help. Kaya tawag present help. Siya palagi yung accessible siya anytime. Kailangan natin lang ay maniwala at manampalataya. Sa buhay natin mga kapatid, lalo na sa panahon ngayon, na uncertain, walang nakatitiyak. Walang nakatitiyak kung hanggang kailan ito, kung kailan matatapos ito, walang nakatitiyak ng buhay, walang nakatitiyak kahit mayaman ka pa, mahirap ka man, gwapo ka, pangit ka, lahat ito ay kasama, no? Famous ka man, no? Kahit nga mga kilalang tao, naapektuhan, no, ng virus na ito. Kaya, ang isipin natin ngayon ay magtiwala lang tayo sa Panginoon. Matatapos din ito in His time. In His time, He makes all things beautiful. Hinahayaan ng Diyos na maranasan ng tao ang mga bagay na ito para ang tao ay magbalik loob sa Kanya, maniwala sa Kanya, na siya ang kailangan ng tao, na siya ang kailangan natin sa panahon ng ganitong sitwasyon na mayroong pandemic, calamities. God is our strength. Siya po yung ating kalakasan, lalo na sa panahon ganito. Kung makikita po natin, no, sa Italy, mga istorya, yung isang istorya doon ay nurse na naapektuhan ng COVID.
dahil na-depress. Siguro wala siyang Kristo sa puso, nagpakamatay na. Kasi para sa kanya, katapusan na. Hindi niya iniisip na mayroong rescuer. At ang rescuer sino? Ang Diyos. Dami nakakaligtas eh. May mga matatanda rin din naman nakakaligtas sa COVID-19. Hindi lamang dito, kundi dyan. May nakakaligtas. Kasi napapanood ko sa news. Diyan sa Southwood, sa UniHealth, mayroong nakaligtas dyan, isang matanda. Pinapalakpakan siya habang lumalabas ng ospital. So, may pag-asa mga kapatid. No? May pag-asa. Pag tayo nasa Diyos, palaging may pag-asa, palaging may kalakasan, palagi tayong siyang kublihan, siya ang ating tanggulan. At ito lang ang nais ng Panginoon sa atin. Dito po tayo magwawakas. Ang sabi ng basahin natin sa verse 10, yung same chapter po, yung awit 46 verse 10. Sabi doon, sinasabi niya, ihinto ang labanan, ako ang iyong Diyos, dapat na malaman dito sa daigdig, sa alinmay bansay, ako ang tanging makapangyarihan. Nasa atin ang Diyos, makapangyarihan, ang Diyos ni Jacob na ating kanlungan. So, makita po natin, sa English po yun, ay sinasabi, be still. Sa English po, be still, that I am your God. Be still, that I am your God. Manahimik ka. Be at peace. Ibig sabihin nun, maging mapayapa ka lang. Manood ka. Yun po ang ibig sabihin. No? Tandaan mo, makapangyarihan akong si Yahweh. Akong iyong Diyos, makapangyarihan ako. Ito yung sinasabi niya. Huwag kang mabagabag, huwag kang matakot, huwag kang mag-alinlangan. Kasi ang iyong Diyos ay makapangyarihan. He's a sovereign God. Sovereignty. His attributes. His character. Omniscient, omnipotent God. Omnipresent God. Siya ay makapangyarihan Diyos. Saan mang dako siya ay nandoon. Alam niya yung count ng ating hair sa ulo. Alam niya yung haba ng buhay natin. Kaya mga kapatid, be still, know that I am your God. Maganda nga sa awit yun, be still, no? Yung awit na yun. Ang kapayapaan natin ng Diyos sa ganitong panahon. Hindi ito yung panahon para tayo mag-complain. Hindi ito yung panahon para tayo ay mag-murmur. No? Ito yung panahon para tayo magpakumbaba sa Diyos. Na sinasabi nga ng Panginoon, apart from me, you can do nothing. Kapag malayo ka sa akin, wala kang magagawa. Kung nasa dagat ka, langoy ka ng langoy, mapapagod ka lang. Kailangan mo talaga ang Diyos. At ang salbabida natin ay ang Diyos. Na kapag tayo nasa Diyos, may kapayapaan, may kalakasan, may kagalakan. Kaya ang panalangin ko sa inyo ay sa sitwasyon natin ngayon, magkaroon tayo ng panahon para tayo ay saliksikin natin ang kalooban ng Diyos sa buhay natin. Ito yung panahon para tanungin natin ang Diyos na, Lord, ano yung nais mong gawin ko sa inyo, na ikalulugod ninyo? Ano yung Panginoon yung nais mong ipagawa sa akin at susunod ako? Ito yung panahon para tayo magtiwala sa Kanya. So ngayon mga kapatid, sa aking pagwawakas, ang encouragement ko sa inyo lahat, pare-pareho po tayo ng sitwasyon, nakakulong sa bahay, self-quarantine. Ito po yung aking opisina sa bahay. May opisina po ako sa church. Ito po yung aking opisina dito sa bahay. Ang aking encouragement po, huwag kayong mawala ng pag-asa. Sapagkat ang kalakasan natin ng Diyos, ang pag-asa natin ng Diyos, i-rescue niya tayo. Siya ang ating kublihan. At habang tayo kinukublihan ng Diyos, ipuprovide niya ang lahat sa atin. Ano man yung sitwasyon mga kapatid, ang pagtitiwala sa Diyos na hindi natin nakikita,
mas mahalaga kaysa virus na hindi natin nakikita. Pananampalataya na nais ng Panginoon na palakasin natin, hindi natin pahinain. Tanggalin mo ang anumang takot sa iyong puso, sa iyong kaisipan. Wala dapat puwang ang takot sa iyong puso. Dahil ito yung magpapabagsak sa atin. Ang pataasin natin, ang palakasin natin ang ating pananampalataya. Magtiwala tayo sa Kanya, sa Kanyang kapangyarihan. Idulog natin ito sa Diyos. Tayo manalangin. Panginoon, kami po ay lumalapit sa inyo ngayon. Magkakalayo man kami, Panginoon, ng sitwasyon o magkakalayo man kami ng kalagayan. Sila po ay nasa Pilipinas, ako ay nasa Canada. Hindi po hadlang ang layo namin, Panginoon, para kami ay dumulog sa inyo. Pag-isahin mo po ang aming mga puso, ang aming mga kaisipan, ang aming damdamin, na kami po ay sa panahon na ito ay kami nagpapakumbaba, linisin mo po kami. Lord, ang dalangin ko, Panginoon, patawarin mo kami, Panginoon, sa anumang aming pagkukulang sa inyo, sa anumang, Panginoon, hindi namin nagagawa, Panginoon, na hindi ka namin inuuna sa buhay namin, Panginoon. Lord, linisin mo po ang aming isip, ang aming puso, Panginoon. At sa iba, Panginoon, ay sa aming buhay, Panginoon, ay kung ano-anong nasa isip namin, mga plano na hindi ikaw ang inuuna. Lord, patawarin mo kami. At ngayong umagang ito, Panginoon, sinusuko namin ang lahat sa inyo. Sinusuko namin ang aming buhay. Sinusuko po namin, Panginoon, ang aming kalooban sa inyo. Kayo po ang manguna sa aming puso, sa aming isip. Kayo po ang manguna sa aming buhay, Panginoon. Lord, kayo po ang maging master, ang Lord ng aming buhay. Kayo maging driver ng buhay namin, Panginoon. Lord, dalangin ko, Panginoon, sa aking mga kapatid, Panginoon, na pinanghihinaan ng loob, Panginoon. Lalo mong palakasin ang kanilang pananampalataya sa inyo. Lord, paramdam mo sa kanila, ipadama mo sa kanila ang pagmamahal mo, Panginoon. Lord, sa mga kapatid ko may mga suliranin, Panginoon, kayo po ang magbigay ng solusyon, O God. Kayo, Panginoon, magbigay sa kanila ng karunungan, kaalaman, kung paano masusolusyonan ang mga problemang ito, Panginoon. Dalangin ko, Panginoon, na may mga karamdaman sa pangalan ni Jesus. Hinihingi ko po, Panginoon, na pagalingin mo sa pangalan ni Jesus ang mga kapatid ko may mga karamdaman physically, Lord. Dalangin ko, Panginoon, by your blood, Lord, ay pinagaling mo na ang mga kapatid ko nito. Dalangin ko, Panginoon, ang patnubay sa bawat isa, sa bawat pamilya na aking mga kapatid na ito, Lord. Ano man yung pangangailangan nila, Panginoon, you will provide, Panginoon, sapagkat ito yung pangako mo, O God, na you will provide everything, Lord. That when we come to you, kung kami lalapit sa inyo at mananalangin sa pangalan ni Jesus, ipagkakaloob mo ito, Panginoon. At pinangahawakan po namin ito. Lord, ang dalangin ko, Panginoon, bigyan mo ng kapayapaan ang aking mga kapatid ng mga ito, Panginoon. Kapayapaan sa kanilang isip, sa kanilang puso, O God, sa kanilang pamilya, Panginoon. Dalangin ko, Panginoon, kalakasan, Panginoon. Habang naglilingkod, habang sumusunod, palakasin mo sila, Panginoon, sa kanilang pananampalataya sa inyo, Lord. Physically, spiritually, emotionally, Lord, palakasin mo sila. Dalangin ko din, Panginoon, ng mga kapatid ko, Panginoon, na nangangailangan, Panginoon, ng karunungan, Panginoon. Bigyan mo sila ng karunungan, kaalaman, Panginoon, wisdom, Lord. Guide mo bawat isa sa kanila hanggang sa pagiging matagumpay. Sabi mo, Jeremiah 29:11, ang plano mo sa amin ay hindi kami saktan, kundi kami pagpalain. Lord, ang dalangin ko, Panginoon, sa pangalan ni Jesus, pagpalain mo ang mga kapatid mo ito. Lord, pagalingin mo sila, Panginoon, palakasin ang kanilang pananampalataya, ang kanilang pangangatawan, Panginoon. Kuberan mo sila ng banal na dugo, Panginoon, ang buong sambahayan ng aking mga kapatid na ito, Panginoon. Ang buong iglesia ng Jesus Tarak, Panginoon. I pray, O God, that, Lord, kayo ang mag-cover sa kanya ang iyong banal na dugo, Panginoon, i-cover mo sa kanila. Laban sa coronavirus na ito, Panginoon. Walang karapatan ng kaaway para i-touch o ipuin, Lord, ang aking mga kapatid na ito. Salamat po, Panginoon, na kayo ang magpo-provide ng lahat ng pangangailangan nila at kalakasan sa kanila. Salamat po, Panginoon. Salamat, O Diyos. Salamat po, O Diyos. This is our prayer in Jesus' name. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ng anak ng Diyos ay sumagot ng Amen. Kayo po ba ay pinagpala ngayong umagang ito?
Salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po sa inyong pagsama. Salamat po, Panginoon, sa lahat sa inyo na abot ng aking tinig. Salamat po. Good morning po. Bye-bye sa inyong lahat. Kita-kita po tayo muli. Ngayong taong ito, uuwi po ulit ako dyan sa Pilipinas. May ticket na po ako, kaya lang na-cancel ang flight. Salamat po muli sa inyong pakikinig. God bless you all. I love you all. I miss you all. Bye-bye po. At dyan po nagtatapos ang ating digital service para ngayong umaga. Stay safe and remain hopeful in these challenging times. See you next